Gandang araw Pilipinas, Namaskar India. Sa video na to guys, ay ipapakita ko nga sa inyo ang mga kaganapan bago ang Teej. At totoo nga ba na ang mga Hindu ay sumasamba sa mga demonyo? At totoo nga bang sumasamba rin sila sa 100,000 Diyos-Diyosan? Sasabihin ko nga sa inyo ang aking mga naintindihan at natutunan sa loob ng 8 taon kong pakikisama sa mga Hindu. I grew up from a Christian family kung saan nagsisimba kami tuwing linggo nung buhay pa ang nanay ko. So, I can say na religious talaga sila. Growing up as a Christian, tinuturuan tayo sa simbahan na dapat irespeto natin ang paniniwala sa ibang religion katulad ng Muslims, Hindu, Buddhist. So, disclaimer, this vlog is not about encouraging you to believe in Hinduism, to convert in Hinduism, or to agree in Hinduism, but to encourage everyone to respect others' religion. So, bago nga ang tissue, grabe yung yung intro, di ba? Bugs, pangmalakasan, hindi si Elena yun. So, bago nga ang teach, 2 araw bago ang teach, kami ay gumawa ng mga sweets dahil sa teach ay magpa-fasting lahat ng babae dito sa bahay. So, wala nang magtatrabaho ng ganito, walang lakas gumawa ng mga sweet or mag-prepare. So, 2 araw bago ang teach, ginagawa na nga nila yung mga traditional sweet na inaalay sa mga Diyos nila. We have to take note guys, unang-una sa lahat, na ang pinakaunang-unang religion sa buong mundo ay Hinduism. At para sa mga pamilya ko or kay Adi, ang Hinduism is not a religion but a way of living. Nang bago ako dito sa India, ako'y gulong-gulo din sa sobrang dami nilang goddess na tinatawag. Pero ngayon guys, mas naiintindihan ko na. Hindi sila sumasamba sa 100,000 Diyos-Diyosan guys. Meron lang silang 3 pinaka-main god. At alam kong narinig yun na to sa mga history class natin dati nung high school tayo. Pag di mo narinig, mo ko sa'yo, di ka nakikinig sa teacher mo. Unang-una nga ay si Lord Brahma. Siya ang the creator o gumawa ng buong universe. Pangalawa naman guys is si Lord Vishnu or the preserver. O siya ang nagpapanatili, diba bulol? Siya nga guys ang nagpapanatili ng balanse ng mundo, yung good and bad. At ang pangatlo guys, ang pinaka nakakatakot ay si Lord Shiva. Dahil siya ang god na tinatawag nilang the destroyer. Siya ang pinapaniwalaan nilang pumapatay sa mga evil. At siya ang nag-uumpisa or sumisira ng kapaligiran natin para magkaroon ng renewal sa earth. At ito nga ang 3 god na to, pinapaniwalaan nila na meron silang mga asawa. Si Lord Brahma or the creator, ang asawa niya ay si Goddess Saraswati, nakilala bilang Goddess of Knowledge and Wisdom. So ang mga Hindu guys, pag gusto nilang katalinuhan, gusto nilang magtumaas yung exam nila or makapasa sila sa exam, nagdadasal sila kay Goddess Saraswati. Pangalawa, ang asawa ni Lord Vishnu or the preserver, si Goddess Lakshmi. Siya ay kilala bilang Goddess of Wealth, fortune, prosperity, and beauty. So, makikita mo ang mga Hindu, pag nalaglag ang pera, nagsasorry sila kay Goddess Lakshmi kasi siya yung nagbibigay, or pag gusto nila ng pera, ng kayamanan, nagdadasal sila kay Goddess Lakshmi. At pangatlo, ang asawa ni Lord Shiva or the destroyer, si Goddess Parvati or the goddess of love, fertility, power, and devotion. So, kung gusto nilang magkaanak, at hindi sila magkaanak or yung gusto nila ng love sa marriage nila, ay nagdadasal sila kay Goddess Parvati. So now, nagme-make sense kung bakit sobrang importante din ng marriage ng mga Hindu dahil even their God got married. Now, bakit sinasabi nilang 100,000? So ngayon, magme-make sense din na dahil nga sila ang pinakaunang-unang religion sa buong mundo, naniniwala sila na itong 6 na to ay dumating sa iba't ibang panahon at nagkaroon ng iba't ibang itsura. Just like Jesus Christ sa atin, di ba? Para siyang anak ni God, na pinadala ni God para irepresenta siya. Same with this goddess and God. So dumating sila sa iba't ibang panahon. Let's say the 20 AD, ito yung si Goddess Lakshmi, dumating siya in different form. So ayun yun, kaya parang dumami ng dumami kasi nagkaroon sila ng iba't ibang pangalan at iba't ibang itsura in different time frame. So guess nyo kung bakit dumami yung God nila. At ito nga guys, ang aking father-in-law, tumutulong na siya kasi nga ang dami ng ginagawa ni Mami. At si Afi pala guys, ay naglalakad-lakad na nga siya gamit ang stroller, kaya lang medyo tamad-tamad at nasanay sa buhat. So
So ngayon, asa naman sa kwento ang pinakasikat sa ating mga Pilipino na si Lord Krishna at si Lord Rama? Siguro narinig nyo na rin si Lord Ram. Si Lord Ram at si Lord Rama ay iisa lang. Nagkaiba lang ng pronunciation. So, alam nyo ba na ang dalawang to guys ay si Lord Vishnu din? So, pananiniwalaan nila na itong si Lord Krishna at si Lord Ram ay ang avatar ni Lord Vishnu or the Preserver. So, sila ngang dalawa guys, ang avatar na nagkatawang tao na parang si Jesus Christ. Dumating sila sa sangkatauhan para i-balance, di ba nga sabi preserver, i-balance ang good and bad or evil and the God. So, familiar kayo siguro dun sa Hare Krishna, Krishna Krishna guys. Yun ay belief about Lord Krishna. And they're talking about the learnings. Just like Jesus Christ na maraming mga learnings and mga message from God na tinuro sa atin. While Jesus Christ is born in Sabsaban or in Bethlehem, Lord Krishna was born on Mathura in a jail. Growing up, just like Jesus Christ, he have shown so many miracles. So next time, if someone will ask you about sa Hinduism, marami ka nang alam ngayon, di ba? At alam ko rin na itatanong nyo sa akin kung nag-convert na ba ako sa Hinduism. The answer is not yet. And if nakikinig ka nga, sa umpisa pa lang guys, sinabi ko sa inyo na Hinduism is not a religion, but a way of living. So tinatanong ko nga kay Adi kung kailangan mo bang mag-convert para maging Hindu. Ang sabi niya sa akin, you just have to follow the way of living. At take note guys, na kahit mga Hinduism, may mga pagkakaiba-ibang interpretation yan sila. Lalo na dito sa India na iba-iba ang state. Kaya mapapansin nyo, kahit parehas Hindu yung asawa namin ng ibang Pinay, ay magkaiba yung paniniwala namin. Sila, vegetarian kami, hindi kami vegetarian. Minsan lang vegetarian yung biyanan ko, Tuesday and Thursday. But ang reality guys, ang mga real Hindu ay dapat vegetarian lang. Pero yung iba, naging pasaway na nga at meron nga sila iba't ibang interpretation. At minsan nga maririnig nyo sa ibang Hindu family, ang pinagdadasalan nila is yung specific na God. Halimbawa, sasabihin nila Jai Shri Ram or Hare Krishna, ganyan. Hindi naman nila sa ina-idolize, but ito yung yung mas ang hirap sabihin, hindi pinapaniwalaan eh. Parang ito yung hindi mo rin pwedeng sabihin paborito. Basta mas mataas yung paniniwala nila halimbawa kay Lord Krishna or kay Lord Ram or kay Goddess Parvati, ganon guys. Kaya sa isang family, pwede mo rin tanongin yan kung sino yung pinaka-pinaniniwalaan nila. So, katulad nga ni Adi guys, siya ay follower daw ni Vishnu or the Preserver. So, since naniniwala siya kay Vishnu, so ibig sabihin, naniniwala siya sa karma and dharma or the good and the bad. Alam niyo ba yun guys? So yung balance nun. Kaya yung kung paano siya namumuhay, yung philosophy niya sa buhay ay nakabase dun kay Lord Vishnu. So if you want to know more about my Mehendi journey dito guys, ay in-upload ko nga siya sa aming Facebook page na Adele Vlog. So ikaw, kung gusto mong i-follow lahat ng story ng buhay namin, nag-upload po ako sa different platform ng different vlogs. So para ma-connect the dots mo, ay pwede mo kaming i-follow sa lahat ng social media account namin. At eto nga guys, ay ipapakilala ko sa inyo si Goddess Kali. I think, ako lang, sa akin lang siya, ang itsura niya, ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng chismis na sumasamba sa D ang mga Hindu. Dahil nung una ko siyang nakita, ako ay natakot din na bakit ganun yung itsura niya? Nakakatakot talaga guys. Kala mo talaga isa siyang D. Ayun pala guys, si Goddess Kali, ang avatar ni Goddess Parvati na asawa ni Lord Shiva. Si Goddess Kali nga ay sobrang nakakatakot ang itsura niya. Hindi dahil sa ganun lang siya talaga. Yun ang purpose nun guys, ay para matakot sa kanya pati ang mga D. Kaya yung avatar ni Goddess Parvati, naging itsura ni Kali guys, ay para daw matakot. So, kahit
demonyo ay matatakot sa sobrang nakakatakot na itsura niya. Gusto niyo bang makita yung itsura niya, guys? Ito siya. Nung una ko siyang makita, guys, sobrang natakot ako na, baka mali na tong pinapollow nila Aditya. Yun pala, guys, siya ay goddess na gustong pumatay ng mga demonyo at nagkatawang nagkatawang ganto siya, guys, para takutin mismo yung mga demonyo. At sa sobrang nakakatakot nga ang itsura niya, guys, even yung asawa niya na si Lord Shiva ay natakot sa kanya at hindi nga siya makontrol, kaya pumayag si Lord Shiva na sumayaw siya tignan nyo, guys, may picture na makikita kayo na si Lord Shiva nakatungtong si Goddess Kali sa kanya habang sumasayaw siya, at yung mga ulo nga na hawak ni Goddess Kali or ni Goddess Parvati ay yan yung mga na napatay niya. So nakita nyo na ngayon, guys, yan siguro yung dahilan kung bakit nila nasasabi na kulto-kulto daw yung mga Hindu at sumasamba sila sa maling side. Pero, guys, if malalaman mo talaga yung mga information nila, ay magme-make sense sa'yo na, yun pala yun. Kasi ako, guys, sa totoo lang, natakot talaga ako. Pinaka-nakatakutan ko nung nakita ko yan si Goddess Kali. At ito daw, guys, si Goddess Kali ay usually sinasamba siya or pinagdadasal siya sa West Bengal or sa Kolkata. Meron silang specific festival para lang sa kanya. Try nyo na lang panoorin yung mga video kung paano nila sinasamba si Goddess Kali dahil sobrang nakakatakot talaga. Kaya siguro meron talagang mga misconception sa mga Hinduism. Kasi pag titignan mo siya, tas hindi mo alam yung background, talagang nakakatakot siya. Ako man, matatakot ako unang tingin ko eh. So, ito na nga, guys, ang mga pinaggagawa namin. Kita nyo, guys, para lang sa Tej ay ang dami namin ginawa from sweets, sa mga henna. Dahil nga, guys, kami ay magpa-fasting para sa mga asawa namin, guys. Ay, ito, kailangan kompletuhin namin yung 7 shringar or yung dekorasyon ng mga babae dito sa India. Sobrang full of information tong vlog na to. Ewan ko kung matutuwa kayo sa information o sanay kayo sa chismis. At ito nga, guys, maraming talagang sweets na ginawa si Mami na pinipreserve niya to, guys, para naman sa buong taon namin nakakainin kasi hindi daw siya nasisira. Pinaka gusto ko nga na ginawa niya, guys, ay yung tekwa. Yung nakita nyo kanina na parang diamond siya. Sobrang sarap nun, guys. At meron din ginawa si Mami na parang yema siya. Yun, sobrang sarap nun. Pero yung parang, nakita niyo yung kinakamay nila, yung nasa lapag, guys. Yung parang empanada, hindi ko siya bet, guys. Hindi ko bet yung lasa. Kasi matamis siya. Tapos ito, guys, bago nga, guys, ang Tej, bawal kami kumain ng kahit anong karne. At kumain kami ng vegetarian ng walang halong bawang at sibuyas. Kasi daw, ang bawang at sibuyas, pati luya, ay considered medicine, which is ino-offer lang, guys, sa mga unang panahon na king. So, ngayon, guys, kailangan namin maging humble at malinis, sobrang malinis na bae, guys, bago kami mag-fasting. Kaya hindi kami kumain noon at hindi rin kami kumain ng karne. Tapos ito nga, guys, merong bagong bahay na tinatayo dun sa gilid namin. At ito nga, sumisigaw si Mami dahil yung kuryente nila, guys, ay dumadaan dun sa balcony namin. At alam nyo naman dito sa lugar namin, guys, ay sobrang lakas nga ng hangin. At yung mga wire nila, guys, ay dumidikit-dikit pag hinahangin doon sa aming tawag dito, balcony. Nakita nyo naman, guys, na metal yung aming grills. So, sigurado, pagka dumikit yung kuryente nila, guys, ay makukuryente ang mga bata katulad ni Ado, guys. Di namin alam, nakadikit na pala, guys. So, sinabihan ni Mami na ilayo nga ng konti yung mga wires kasi merong mga bata dito na naglalaro at delikado nga. At dahil nga, guys, kailangan namin makumpleto yung shringar at kasama sa shringar ang bangles at yung nasa noo namin, guys, yung bindi at yung anong tawag doon? Nakalimutan na. Sa daming information, guys, nakalimutan ko na. Mangtika, guys, yung parang silver sa ulo ko nung nakaraan, guys, ay bibili si Mami noon. At siya naman, guys, ang magpapamehendi kasi wala pa siyang mehendi. At pinauna niya nga lang ako. Yan! Si Chachu yan! Hindi si Papa! Elby! Papa is in the office! Si Chachu yan! Check, oh! Oh, si Chachu yun, oh!
Papa sa office! At ito nga guys, iniiyakan ako ni Adu dahil akala niya ang papa niya yung magdadrive. At sabi nga namin yung papa niya guys kasi nakasara yung pinto ng office. Nagsasara kasi ng pinto si Adu pag may meeting siya. So akala ni Adu siya yon. Kaya sabi ko, ay isama na nga lang si Adu guys kasi naghahabol, nag-iiyak at wala naman yung papa niya may meeting. Tapos ito nga guys yung vlog ko na nag-viral sa Facebook na inaasar ko si Adi ng quickie kasi nga naiwan kaming tatlo nila Afi. Kaya lang nga guys, imbis na mag-quickie guys, ito, gising na gising ang bata. Guys, nagulat ako guys, matutulog na, ay matutulog, di sure. Ay biglang dumilat si Afi at nagtatatawa guys, kaya cancel lang plano. Tapos pagdating nga ni Mami, ayan, tinignan natin yung kanyang mehendi. At sinasabi niya nga guys, mehendi ko hindi maganda kasi maitim na daw siya. Hindi daw kita yung niya mehendi niya. Sabi ko, ang ganda kaya. O, tignan nyo. Ang ganda kaya ng mehendi niya, guys. Sabi niya, hindi daw maganda kasi maitim siya. Luka-luka din tong biyanan ko eh. Tapos ito nga, guys, pinakita niya sa akin yung mga binili niya na bangles namin dalawa. Hati na nga lang kami. At sinasabi niya nga, guys, panoorin nyo rin sa aking Facebook page ata ko na-upload yun. Yung aking haul ng mga pinamili ni Mommy. Ito nga mga bangles ito, guys, ay hindi siya masyado nakapili ng color dahil nga daw nagkaubusan. Dahil nga itong festival na to, guys, lahat ng kababaihan dito na may asawa ay magpa-fasting. So, lahat yan, bibili ng mga bagong bangles. Eh, nagkataon guys, ayun, naubos. Lahat ata gusto mag-purple ngayon. Kaya konti lang yung purple namin na nabili guys. Pati nga daw yung mantika guys, ayun na yung last piece, sabi ni Mami.